never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Meron na pong naisampang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So doon pa lamang po ay may violation na po siya. Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon. Ngayon. Totoo naman po, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, although it's an obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nangyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute, meron pong jurisdiction ang ICC. Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin, na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. Okay, yung pagtatraidor sa Pangulong Duterte at sa mga supporters, paano po nila masasabing nagtraidor? Kung tayo naman po ay tumutupad, uulitin po natin, tumutupad lamang po sa ating commitment na makipag-coordinate, makipag-cooperate sa Interpol. The Palace Press Officer. Morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin ito sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita sa Eastern Visayas nitong Biyernes, sinabi ng Pangulo na sa bagong Pilipinas, palalakasin ang internet access doon, lalo na sa mga liblib na lugar, bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mapalawak ang reliable internet connection sa rehiyon. Sa naging pagpupulong ng Regional Development Council, sinabing may bagong sistema ang gobyerno upang mapabuti ang internet access sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Dito maaaring magtayo ng mga tower o gumamit ng bagong teknolohiya para makapagbigay ng internet service kahit sa malalayong isla gamit ang satellite. Bukod sa internet connectivity, tinalakay rin ang iba pang issue sa rehiyon tulad ng supply ng tubig at kuryente, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagsikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay sa Eastern Visayas. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong miyembro ng Local Amnesty Boards of Eastern Visayas sa Tacloban City. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel na gagampanan ng Amnesty Board sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa. Ito rin ang magsisilbing mekanismo para matulungan ang mga dating rebelde sa proseso ng reintegration. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba dahil sa politika.
umaasa si Pangulong Marcos na magiging simula ito ng pagkamit ng kapayapaan sa buong bansa. At ito po ang good news natin sa araw na ito. So maaari na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Let's start with Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Good morning. Napag-uusapan yung internet connectivity. Ano ba yung mga challenges na kinakaharap dito sa pagpapatupad ng internet connectivity, lalo na doon sa mga remote area, sa mga liblib na lugar? Of course, hindi ganun kadali ito, lalo na sinabi mo nga, liblib na lugar. So, kinakailangan talaga dito ng infrastruktura. At nabanggit din po na tayo ay maaari makipag-ugnayan, makipag-collaborate sa mga pribadong korporasyon para po maisakatuparan ito. I was about to ask that, Yusek, yung partnership natin doon sa private sector. Meron po. Opo. Salamat po, Yusek. Clay Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek Claire. The government envisions the Philippines as an investment hub. How does bringing internet access to GIDAS accelerate this vision? Thank you po. Of course, nowadays, using internet is not just a luxury. It's a necessity. So with this, if we can improve the access of all the Filipino peoples to internet so that they can at least research, make good use of this internet, it will definitely improve the livelihood, not only the livelihood, even the intellectual capacity of every Filipino. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. Doon naman po sa naging meeting ni Pangulong Marcos doon sa Eastern Visayas, nabanggit rin po sa kanya yung ilang problema sa lugar tulad ng water and energy supply infrastructure, tsaka yung sa health. Ano po kaya naging directive ng Pangulong? Ito po ay talaga pong pinagtutuunan ng Pangulo ang Eastern Visayas, lalo po't nakita na po niya ang personal kung ano po talagang pangangailangan ng mga kababayan po natin sa Eastern Visayas. Sinabi po natin kanina sa magandang balita po natin na talaga pong pagtutuunan ng pansin kung ano man ang pagkukulang sa nasabing lugar. Ma'am, on another topic, si General Manager po ng MRT3 na relieve po sa post. Baka would you know kung bakit po kayo or kung may kapalit na po? Ang sabi po sa atin ay nakapagsambita po yata ng listahan, nakapagsambita po sa PMS at hinihintay na naman po kung sino po ang maaaring maging susunod na GM sa MRT. Listahan meaning may shortlist, ma'am. Meron na po. Ilan po kaya yung pangalan na Wala po akong personal knowledge pero naisabinta po ito. Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Hi, Attorney. This question is from yesterday pa. Wala po ba talagang repercussions yung ginawa nating pag-assist doon sa pag-arrest? Like yung we provided the airplane, mga ganun po. Wala po ba itong magiging masamang epekto? Mas magkakaroon po ng repercussion kapag po hindi tayo tumugon sa ating obligasyon na makipag-cooperate sa Interpol. Yeah, since hindi na tayo member, yun ang... Hindi naman po ang konsiderasyon dito ay yung pagiging miyembro ng ICC. Ang konsiderasyon pong ibinibigay natin dito ay yung pakikipag-cooperate po sa Interpol. Thank you. Christian Yusores, Radio 630. Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay, ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Bernardo Guevara.
Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. May possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Follow-up to the same question, Tuesday New DZWB. Good morning, Yusek. Kung ganun po ang sitwasyon ngayon ng OSG, ano po ang natitirang option or legal remedy ng gobyerno para magkaroon ng representation po doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC if meron man na plano ng ganito ang gobyerno? Kailangan po sumagot. Kung sino man po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Mayroon po bang plano ang pamahalaan natin na kumuha ng legal service ng private counsels to represent the government for that? Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan, pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin na pag-uusapan. But meron, ma'am, na ganong option na gagawin dahil nga ang OSG ay dumistansya na. Kukuha po sila ng abogado, hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa pribado. Sino po ang kukuha ng abogado? Yung mga respondents po. Okay. Hindi po from, respondents din for sa kaso is E.S. Lucas Bersamin, kung tama po ang pagkakaintindi ko, and Department of Justice, ganun po ba yun? Sila ang kukuha ng abogado? Kung sila po yung involved sa kaso, kailangan po nilang sumagot. So, kailangan din po nilang kumuha ng abogado. Okay, salamat po. Related pa rin. Related question, Maricel Halili, TV5. Quick follow-up lang po. Good morning, ma'am. Does the palace think that it is morally right for Solgen Guevara na mag-recute sa kaso, considering that during the time of President Duterte, he was the Justice Secretary, so baka may conflict of interest. Do you see this? We have not talked about that. But we know that he will recuse himself from representing the government. And if it is related with his former post as DOJ Secretary, we have not yet discussed about that. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Attorney Panelo views this act by the Solgen as a win, as in fact something that strengthens their case, questioning the jurisdiction of the ICC. Your reaction to that? Of course, he will make that statement favorable to their case or to their position. When in fact, it's very clear from the statements, from the statement of Solgen Guevara that he's only discussing about the jurisdiction of the ICC. And that is also the pronouncement of the President that the ICC has no more jurisdiction over the Philippines. So there's nothing wrong with that. But never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Eden Santos, Net 25.
Good morning po, Yusek. Sinabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hihingi siya ng political asylum sa Netherlands regarding po dun sa kinakaharap niyang kasong human trafficking at saka yung arrest warrant from the House of Representatives. Ano pong take natin dito? Makakaapekto po ba ito doon sa mga kinakaharap niyang kaso dito sa bansa? Hindi naman ito makakaapekto. Unang-una po, magpapile pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag-grant. Tandaan po natin, bago po ito mag-grant, dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Tandaan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng PAOK at that time ay bigla na lang lumapag sa harapan ng PAOK without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Attorney Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento nung kanyang assistant, AR de la Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Is it possible po na makipagtulungan din ang Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para po siya ay mapabalik dito sa bansa since siya po ay nandoon sa Netherlands? Hindi pa po natin nakikita po yan sa ngayon, pero siguro po maiiba ang sitwasyon kung siya na may warrant of arrest na inisyo ng korte. Thank you. Related po. Sige. ICC. Okay. Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Yung mula ho nang dalhin sa ICC yung dating Pangulong Duterte, dumami po yung mga abogado at saka yung mga legal experts na nagsasalita about sa case at pati na rin po sa kampo ng dating Pangulo. At umaabot po sa punto na pati yung merits po ng kaso ay natatouch na. Possible ho ba na malabag dito yung sub judice rule or applicable po ba yung rule na ito sa kaso before the ICC po? Hanggat hindi naman po nagsasabi ang ICC na someone is violating the sub judice rule, ito tuloy-tuloy lang po yan. Sila naman po ang pwedeng magreklamo niyan at magbigay ng order na huwag pag-usapan. Thank you po. Still on the ICC case, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Ma'am, isang bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at pagbibigay, posible, na reparation sa mga biktima. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. Okay? When it comes to freezing of assets, meron na pong isampang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaral na ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. And it doesn't matter if the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize? Yes, because dapat natin ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. Thank you. Kat Domingo, ABS-CBN. I'm just bringing back the discussion on the Solgen. How necessary is it for the palace to find another solicitor or another solicitor general or another government lawyer who is more willing to defend
government agencies that executed the arrest? What is the important? It's very important. It's very significant to get another lawyer. He's very competent and very effective in defending the causes of the government. And do you not see that coming from Solgen Guevara as of now? As of the moment, he said he cannot effectively represent the government. So it comes from him. In your assessment, does this warrant a resignation? Well, as I've told a while ago, he should assess himself. But would you at least recommend to the president? No, I would not. A final question from my end, ma'am. Would the agencies involved or yung mga accused po dun sa case, or not really the case but the petition, would they receive some sort of assistance from the national government, particularly in Malacanang, when it comes to dealing with this case now that the Solgen has recused? If it talks about official duty, I believe it should be the assistance from the government should be given, considering that it is official duty. They are not performing in their private capacity. Chanel Salazar, DZXL. Good morning po, Yusek. Kahapon po kinasuhan ng QCPD-CIDG ang isang police vlogger ng inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa kanyang mga partisan post sa social media. Sinabi niya rin po directly kay Pangulo na kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung iutos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Yun yung sabi niya sa kanyang vlog. Nakarating na po ba ito kay Pangulong Marcos? Ano pong reaction niya or any reaction po? Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So doon pa lamang po ay may violation na po siya. So kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay kung naaayon po sa batas. Ito na rin po ba yung time na dapat umaksyon na yung pala? Since sabi niyo po kahapon na hindi niyo palalampasin yung mga statements na may elements ng inciting to sedition. Yes, kung ito isolated case, kapag may maganito po at talaga pong nananawagan ng panggugulo, hindi po talaga to palalagpasin ng palasyo. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Is the palace aware po sa ongoing investigation ng House of Representatives regarding po sa BARM sa paggamit po ng 6.4 billion na local government support fund kung saan ang sabing pondo binibigay po daw sa mga paborito nilang barangay. So ano po yung pahayag dito ng Malacanang? May kinalaman ba ito sa pagpalit sa pwesto kay Chief Minister Ibrahim? Actually po, alam po natin na may nangyayari po na hearing at yan po ay ating nirerespeto dahil katungkulan naman po nila na magsagawa ng hearing at ito po may kinalaman din sa kanilang oversight function. So kung ano po yung maiimbestigahan dyan ay talaga pong nararapat lamang na bigyan ng pansin at itama ang dapat na itama. Wala po itong kinalaman sa pagpapalit po ng interim chief minister dahil mismo po si Sir Ibrahim mismo ang nagsabi na kaya po siya bibitaw ay dahil magko-concentrate po siya sa BARM parliamentary election. So, yun po yun. Wala pong kinalaman ng pagpapalit sa ICM. Thank you, ma'am. Eileen Taliping, Abante. Good morning, Yusek. Lilihis lang tayo ng konti kasi ito'y may kinalaman doon sa reklamon. Umaangal yung mga magsasaka sa Cagayan dahil binabarat yung kanilang presyo ng palay sa kanila. At ang nila pinapaikot doon ay dahil daw nag-i-import ang gobyerno, particular ni Pangulo, ng bigas. Yes. Okay. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Okay. Base po sa records, nakausap po natin si Secretary Kiko Laurel. Base po sa records po, mababa po ang importasyon po na atin, no? Hindi po totoo na dahilan po ito yung pagbaba po ng pagbibili sa mga magsasaka ay bumababa ang bili ng palay. Hindi po dahil sa importasyon. Dahil mababa po, ayon sa records, mas mababa po ang pag-i-import natin ngayon as compared sa nakaraan. Ganito lang po, ang mangyayari po dito,
Malamang po, ang sabi sa akin ni Secretary Kiko, ang namamayagpag po dito yung mga local traders. So, ang magiging rekomendasyon po namin ay makipagtulungan po muna yung mga magsasaka doon sa local government units po para po madala po ito sa NFA buying station. Bumibili po ang NFA ng 23 to 24 dry. Yan po ang sabi sa atin. At tinanong din po natin bakit hindi po tayo diretso. Pwede naman po diretso ang mga farmers magpunta sa NFA buying station. Ang problema lang malamang po ng mga farmers natin ay wala pong sasakyan. Pero ayon po sa ating secretary, meron na po tayong ginagawang procuring po ng trucks. At hindi lamang po siguro ngayon kasi ngayon po lang pa nagkakaroon ng bidding para po pag nagkaroon na po tayo ng sasakyan ay diretso na po natin yung mga farmers at hindi po sila mahirapan na mabenta ang kanilang palay sa NFA. Thank you, ma'am. Last two questions. AC Romero, Philippine Star. Yusek, babalikan ko lang yung ICC. Yung Malacanang ba, it shares the view na yung kaso ng mga pagpatay na nangyari before we withdrew from the Rome Statute, may jurisdiction yung ICC doon? Okay, magandang katanungan yan. Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon. Ngayon. Totoo naman po, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, although it's an obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nangyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute, meron pong jurisdiction ang ICC. Okay, kasi po nung nasabi po ni former presidential spokesman and legal counsel, Salvador Panelo, na hindi naman daw talaga nag-take effect sa Pilipinas yung Rome Statute because it was never published in the official gazette ng ating pamahalaan. What do you say to that? So pag tama yung argument ng yun, ibig sabihin, hindi talaga nagkaroon ng jurisdiction yung ICC. What's your take on that argument? Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin, na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. But will there be effort on the Marcos admin to refute the claim that it was never published? There's nothing. May records naman ba tayo na to prove na it was published kung meron man? There's nothing to refute because it was effective until withdrawn. So there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. So yung publication requirement ba na comply, yun po kasi ang lagi niyang argument. Okay, ito lang naman ang tanong natin. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Wala na kayong ginawa. Kasi wala pa lang, hindi pala tayo naging member, hindi pala tayo naging sumang-ayon sa nasabing Rome Statute. So dapat walang withdrawal. Di ba? Contradicting yung sinasabi niya. So ibig sabihin, there's nothing to withdraw kung hindi talaga nag-take effect. Yes. Okay. Salamat. At yung withdrawal na yun, nirecognize ng ICC. Diba? Salamat po. Finally, Chris Jose Repate. Morning, ma'am. Yes, ma'am. May kumakalat po sa social media na may mga ilang OFWs ang pinupunit po yung picture ng mahal na Pangulo kasama po si First Lady. Ang sa kanila po, tinraidor daw po ng administrasyon ang Duterte, si former President Duterte at mga supporters nito. Reaction po, ma'am. Okay, hindi ako hindi ako magbigay ng aking opinion tungkol do sa social media na nagpakita na nagpupunit ng picture. Hindi ko alam kung valid yan or what. Doon tayo sa pagtatraidor na lang, ha? Okay, yung pagtatraidor sa Pangulong Duterte at sa mga supporters,
unang-una po, ano po ba dapat paano po nila masasabing nagtraidor? Kung tayo naman po ay tumutupad, uulitin po natin, tumutupad lamang po sa ating commitment na makipag-coordinate, makipag-cooperate sa Interpol. Pangalawa, hindi po pagtatraidor kung tayo man po ang kapwa nating Pilipino na siyang nagrereklamo ng madugong pagkitil ng buhay. Mabibigyan din po ng hustisya kung madidinig po ang panig ng dating Pangulong Duterte. May pagtatraidor din po ba kung mismo tayo ay nagbibigay ng tsansa para ma-enjoy, no, ni dating Pangulong Duterte yung due process na pinagkait niya dati sa mga biktima ng EJK. So sabi nga po nila, uulitin natin, buti pa nga po si dating Pangulong Duterte, yung mga pulis na nagsagawa po ng pag-aresto, hindi po sinabi na i-encourage si dating Pangulong Duterte na lumaban na lamang. Binigyan po siya, tinirato po siya, hindi lang bilang isang ordinaryong Pilipino, kung hindi dating Pangulo. Thank you po. Thank you for your questions. Thank you, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. At magandang tanghali, Bagong Pilipinas.